Magandang araw po mga ka-DM at welcome po sa DM Vlog. Binabati ko po kayo ng isang mapagpalang araw sa pangalan po ng ating Panginoon Hesus. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan at samahan po ninyo ako sa ating pong unang episode ng ating daily meditation. Mga ka-DM, atin pong pagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos na matatagpuan sa Salmo Kapitulo 1, versikulo 1. Ganito po ang kanyang sabi, "Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama." Mga ka-DM, sa araw na pong ito atin pong pag-usapan itong patungkol sa Book of Psalms, na kung saan makita po natin dito ang isang mapalad na tao, yung taong hindi nakikinig sa payo ng masama. Now, kaunting background lamang po ng Book of Psalms. Ang Book of Psalms ay isa po itong sinulat ng maraming mga writers sa mahabang panahon. No, particular na si Haring David, attributed nitong Book of Psalms na naisulat po noong 10th and 6th century BC. Na makita po natin sa aklat na ito ay ang mga awit at panalangin, ang pagsamba ng bansang Israel sa kanilang kapanahunan. At marami sa mga awit na ito ay pinaniniwala ang katha ni Haring David, ayon sa mga Bible scholars. At ginamit din po ito ni Jesus, ang mga awit sa kanyang kapanahunan, at maging ang mga manunulat sa Bagong Tipan ay nagamit o ginamit itong mga awit sa kanilang paglikha o pagsulat ng Bagong Tipan, at naging mahalaga ang aklat na ito para sa panambahan ng mga Kristiyano buhat pa sa simula. Kaya napaka mapalad po natin sapagkat nabuo ang Biblia, ang salita ng Diyos, para po sa ating kapanahunan ngayon. Salamat po sa Diyos sapagkat na-preserve niya po ang kanyang salita para rin po sa atin. At mga ka-DM, atin pong pag-usapan muna itong versikulo 1. Ano ba ang kanyang gustong maiparating sa atin bilang ating daily meditation? Mga ka-DM, sabi po rito kanina, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Now, sa panahon po natin ngayon, lalo na tayo po ay nasa digital world, kung saan halos lahat ng mga sources ng salita ay kumalap na sa internet. Lahat ng mga social medias ay meron, ang Facebook, ang YouTube, mayroon rin po ang TikTok, Twitter. Lahat na pinagkukunan ng information ay meron na po sa ating kapanahonan ngayon. Bagamat ito po sa Biblia ay napakagandang naiparating sa atin para tayo po bilang individual ay hindi mawala sa atin pong destinasyon, sa atin pong araw-araw na pamumuhay. Gaya po ng nasulat sa atin pong verse na nabasa, makita po natin dito yung isang taong mapalad. At nakita po rin natin dito ang kasagutan ng mapalad na taong ito ay yung taong hindi makikinig sa payo ng masama. Ng mga ka-DM, paano ba natin ma-identify ito pong mga payo ng masama? Kasi po raming mga tao, lalo na pagka
meron po tayong problema, ang karamihan ngayon ay pinupost na lang sa social media para pang ang ibig sabihin, ang gusto nilang iparating, baka merong makatulong, makapagpayo sa kanila doon sa kanilang pinost sa social media o kung saan man. So yun po ay gustong makahingi ng payo, gustong makahingi ng kung anong impormasyon. Kaya po mga ka-DM, paano ba natin ma-identify ang payong masama? Alam niyo po mga ka-DM, napakarami po kasi ng payo. Minsan pagka tayo may problema, halimbawa na lang, yung mga magkakaibigan na sila po ay may problema sa kanilang mga nobya o nobyo, minsan po yan pagka dumanas ng problema ay madalas humingi ng payo sa kanilang mga kaibigan din. Humingi din ng payo sa kung saan-saan. Minsan nga din nakalimutan nilang humingi ng payo sa kanilang mga magulang at maging sa kanilang mga pastor o sa mga elders po nila. Kaya makita po natin na imbis na makatulong yung payo sana ng ating mga magulang, mga elders, lalo na ating mga pastor, kung saan-saan sila kumukuha ng payo na binibigay naman ng mundo na kung saan hindi makakatulong para sa kanila. Kaya dito, paano ba natin ma-identify ang payong masama? Yung mga payong masama, kahit na ang intro nito ay maganda, pero minsan hindi kasi siya na-align doon sa ating layunin, doon sa pangangailangan natin sa payong iyon. Halimbawa ngayon, ang problema ng kabataan, love life. Ngayon, ang hinihingi niya yung mga ka-DM, yung fit doon sa pangangailangan ng love life, kung ano pa man yan. Kaya minsan, imbis na doon sila kukuha ng payo sa mga reliable sources, ayun, na naging hindi na reliable ang mga sources na kanilang pinagkukunan. Kaya mahirap, no, pagka ganun ang senaryo, nagiging hindi na po ito blessed para sa atin. Kasi po, pagka hindi maganda ang sources, hindi reliable, opinion niya lang yun, pero hindi naman din siya ang nakaramdam, baka opinion lang yung kanyang payo. So, hindi rin nakakabuti doon sa nangangailangan ng payo. Kaya rito, sabi niya, minsan, ang mga payo na binibigay ng kung ano-ano, binibigay ng unknown sources, unreliable sources, minsan yung mga payo kasi nila judgmental. Di ba? Napansin niyo po ba ito mga ka-DM? Halimbawa, mag-post ka ngayon sa Facebook kung anong problema mo. Kasagsagan, ang daming mga advices, ang daming mga payo na sumusulpot. Pero hindi naman nila nararanasan kung ano yung iyong nararanasan bilang merong problema, bilang nangangailangan ng payo. Kaya minsan lumilikha pa ngayon ng ang problema, instead na lumiit yung problema, magkukos pa ngayon ng malaking problema pa kasi nga nagiging judgmental na po yung payo, no, ng binibigay ng unreliable sources. And minsan, no, ma-identify natin yung payong masama pagka yung payo nila sa atin ay laging nakafocus na lang doon sa end result. Di ba po? Minsan kasi halimbawa may problema ka, kaya mo yan, ganito lang yan, ganyan lang yan, ganitong gawin mo. Pero hindi nila alam kung ano po yung ating pinagdadaanan. Di ba po? Mga ka-DM. Kaya nga pagka laging nakafocus tayo sa end result na mga payo, hindi po yun nakakabuti doon sa nangangailangan ng payo kasi nga hindi kinikonsidera ang process. Alam niyo po mga ka-DM, sa bawat payo ay lagi po nating kinikonsider po riyan yung pong process ng payo na ating gagamitin. So, kailangan malaman po natin ito, maunawaan po natin ito para hindi dali tayong magbigay ng payo kung ano pa man. Kasi baka hindi natin alam yung resulta
doon sa pinapayuhan natin kung fit ba sa kanyang pangangailangan. Kaya dito po, paano natin ma-identify ang payong masama? Yung bang payo na laging minamadali tayo na magdesisyon na nasubukan nyo po ito mga ka-DM, yung meron kang problema, meron kang gustong iparating pero minamadali kang magdesisyon. Halimbawa, example po natin yung nasa broken family, di ba? Minsan may mag-advise, iwanan mo na yan, iwanan mo na sila, iwanan mo na ang pamilya mo. Hindi nila alam kasi ang in behind doon po sa inyong kalagayan bilang magpamilya. Kaya kinakailangan po natin na maunawaan po ito, maintindihan po ito para doon sa mga payo na sumusulpot o sa ating mga kapatiran, kasamahan man yan, sa social media man yan, at least magiging aware po tayo mga ka-DM na hindi po basta-bastang makinig sa mga payo ng masama. Yun po yung payong masama. Kasi ang akala po natin napakagandang intro para sa atin pero masama pala ang kalalabasan. At take note po natin, hindi lahat ng masasamang payo ay masama ang intro nila. Minsan maganda ang intro pero ang resulta pala ay masama para sa atin. Masama para sa ating problema, masama doon sa pangangailangan na ng payo. Kaya mga ka-DM, kinakailangan tingnan po natin ito bilang meditation po natin sa araw-araw nating pamumuhay na hindi po dapat tayong makinig sa mga masasamang payo. At ito po, pagka hindi po natin yan napakinggan, sabi niya po rito, hindi rin sumunod sa masama nilang halimbawa. Kasi po, halimbawa, katulad ng magbabarkada, ngayon nagka-problema ang kanyang kaibigan. So, niyayaya niya ngayon ito sa beer house o kung saan man o para mag-happy-happy or happy time hanggang sa ang kalalabasan naman ay hindi magandang halimbawa. Kaya po mga ka-DM, mapalad ang taong hindi nakinig sa payo ng masama at hindi sumunod sa kanilang masamang halimbawa. At sabi pa niya rito, hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Puro reminder po ito mga ka-DM sa atin pong buhay na kinakailangang hindi po tayo makikisama doon sa mga mali nilang gawain, mali nilang ginagawa. Yung pagkasangkot sa pagkukutya kasi minsan kadalasan niya binubuli tayo pagka hindi natin alam o hindi natin kaya ang isang bagay o kung hindi tayo makikisama sa kanila, parang binubuli tayo pero wag po tayong matakot para dyan. Sabi po ng Biblia, mapalad ang taong hindi nakikinig sa masasamang payo at mapalad ang taong hindi sumusunod sa masamang halimbawa. Kaya minsan kasi ngayon ang naka-trigger sa atin yung ating peer pressure, no? Pagka ano yung ginagawa ng ating mga kasamaan, parang gusto rin natin gawin. Oy, sila doon, okay sila, ako dito, parang ako lang laging mag-isa. Huwag po, ganun. Lagi nating tangkilikin yung payo mula sa Diyos. Kaya dito lamang po muna tayo sa verse 1 mga ka-DM at ipagpatuloy din po natin sa ating next episode itong verse 2 sapagkat napakaganda po ng salita ng Diyos para mag-remind po sa atin bilang isang individual, bilang isang tao, para ito po yung ating araw-araw na pagbubulay-bulayin. Ito pong mga salita ng Diyos. Diyan lamang po na tayo at tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, marami pong salamat sa iyo pong kabutihang ginawa sa aming pong mga buhay na kung saan lagi kang nariyan aming Ama na siyang gumagabay sa aming pong mga buhay. Lagi kang andyan na nagre-remind sa amin
patungkol, Panginoong Diyos, sa iyo pong mga salita, nang sa ganun, Lord God, ang aming pong buhay ay laging nakasintro sa iyo, laging nakatuon sa iyo, at naway lahat ng aming mga natanggap na mga payo ay mula po sa inyo, na siya pong magbigay sa amin ng buhay, magbigay sa amin ng direksyon at ng bagong pananaw araw-araw bilang isang tao. Kaya't Panginoong Diyos naming Ama, marami pong salamat sa pagkakataong aming pong napakinggan ang inyo pong mga salita. Naway, Lord God, ito po ay makapagbigay sa amin ng katatagan sa aming pong pananampalataya at makapagbigay po sa amin ng revelasyon ng iyong pong mga salita, na kami bilang tao ay laging doon sa iyong pong mga salita na patuloy na mananampalataya. Kaya't Panginoon, salamat po sa araw na pong ito. Nawa ito pong daily meditation na verse na ito ay magiging buhay po namin. Ito pong aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus, naming Diyos at tagapagligtas. Amen at Amen. God bless po mga ka-DM, at magkita po naman tayo sa ating next episode.